Anong bansa ang nais mong marating? Marami sa ating mga Pilipino ay nangangarap na makapagtrabaho sa ibang bansa. Bansa kung saan may magagandang oportunidad at pwede mong makasama ang iyong mga mahal sa buhay. At doon na manirahan. Kung pangarap mo rin makapagtrabaho sa ibang bansa, tapusin mo ang video na ito. Ako nga pala si Billy Sioson, isang negosyanteng OFW. At bago tayo magpatuloy, hayaan niyo munang magkwento ako. Ito yung 5 bansa o trabaho na gusto kong mapuntahan nung ako ay bata pa. Ang unang bansa na aking nalaman nung ako ay bata pa ay nung meron pa kaming patahian. May mga mananahi kami noon na lagi ko nakikitang nagsusulat. At kinaumagahan, pupunta sila sa post office para ipadala yung kanilang mga liham. At sa mga susunod na araw meron naman silang matatanggap na liham galing sa ibang bansa. Yun nga yung Saudi Arabia. At meron din mga pagkakataon na nagre-record sila sa cassette o sa voice recorder para maipahayag yung kanilang mga gustong sabihin dun sa kanilang mga kaibigan dun sa ibang bansa. At minsan nga merong mga grupo ng mga lalaki na bumisita sa amin at doon ko nga nalaman na galing pala sila sa bansang Saudi Arabia. Yun nga, nabanggit nila na doon daw sa Saudi ay mahigpit ang batas at sobrang init kaya mahirap din yung trabaho. Pero sabi nga nila, natitiis nila yung trabaho doon kumpara dito sa Pilipinas na maliit lang ang kanilang kinikita. Kaya naman sabi ko noon kung ako man, sa paglaki ko, ako ay magtatrabaho. Sabi ko, hindi siguro ako pupunta doon sa Saudi kasi nga mainit at mahigpit. Kaya inilagay ko talaga sa isipan ko na hindi ako pupunta ng Saudi Arabia. Ang sumunod naman ay yung kapitbahay namin na ang magulang niya ay nasa US. Siyempre, pagka nasa US yung isa sa iyong kapamilya, talaga namang masasabi mong sagana sila. Lalong-lalo na pagka meron silang natatanggap na bagahe galing sa Amerika. So ito na nga, yung kapitbahay namin na galing sa Amerika may dalang balikbayan box at doon sa balikbayan box na yon maraming sapatos, maraming tsokolate, damit at ang una kong namangha doon sa uwi niyang Atari. Nung panahon na yon, Atari pa lang ang gaming console at talaga namang matutuwa ka kapag nilalaro mo siya. So sabi ko, maganda pala sa US kasi maganda yung mga laruan at tapos may mga remote control pang uwi at syempre marami ring tsokolate, dilata. Kaya naman sabi ko, maganda pala sa US. So, sabi ko siguro kung sa paglaki ko kailanganin kong magtrabaho, siguro isa sa mga nanaisin kong puntahan yung bansang Amerika. Ang pangalawa naman ay yung bansang Canada. Meron akong kababata noon na minsan siyang napadalan ng bagahe ng kanyang mami galing Canada. At ang ikinamangha ko naman ay yung padalan siya ng isang remote control na train na di baterya. Tapos umuusok siya talaga pagka nilagyan mo ng langis. So may sarili siyang riles. At meron ding pinadala sa kanyang game console na ang natatandaan ko yung Nintendo na nung panahon na yon. So siyempre, namangha na naman ako dahil sabi ko, bakit ganun sa bansang US at sa Canada, mga high-tech ang laruan. At nabanggit din niya nung mga panahon na yon na kukunin din sila ng mami nila para doon naman nirahan sa Canada. At yun na nga, nakuha na sila at doon na siya naninirahan. Isang beses lang siya nakapag-bakasyon at noong mga panahon na yun, college na ako noon kaya medyo hindi na ganun na ka-close yung naging batian namin. Ang pangatlo namang bansa na naalaman ko nung ako ay bata pa, yung seaman. Yung seaman actually trabaho siya sa iba't ibang bansa kasi ang pinaka-work nun ay sa barko. At yung mga barko ay bumabiyahe sa iba't ibang bansa para magdala o mag-deliver ng mga kalakal. At isa sa aking mga kaibigan noon, seaman ang kanyang tatay. At nung minsan nga na umuwi sila,
Ang nakita ko naman na dala ng kanyang tatay noon ay yung maraming tsokolate, damit, at yung maraming alak. Sabi ko ba, yung seaman pala magandang trabaho rin siya kasi marami siyang nauuwi, tsokolate, damit, at mga alak. Sabi ko ba, maganda rin pala. Tapos iba't ibang bansa yung nararating mo. Kaya talagang kung makakapagtrabaho ka doon, para ka na rin nagtutour sa iba't ibang bansa. So, isa na rin siya sa pumasok sa isip ko na kung sakali mang mag-a-abroad ako sa mga susunod na panahon, seaman ang magiging second option ko. Ang pang-apat naman ay yung bansang Taiwan. Ito yung mga panahong nasa kolehiyo na kami at pumutok yung trabaho sa Taiwan. At ang sabi nga nila ay meron nga daw magandang offer sa Taiwan. At marami ring mga Pilipino noon ang sumubok pumunta sa Taiwan. At yung iba sa kanila nakapagpundar naman ng mga apartment, paupang apartment. At yung iba hindi rin naman gano'ng swinerte. Kaya kumbaga masasabi kong mas malaki ang kinikita or kikitain kumpara dito sa Pilipinas. Pero hindi rin pala siya kasing ganda ng US at Canada o kaya yung trabaho nga bilang seaman. Ang pinakahuli ko talagang natutunan ay yung bansang Korea dahil yung kapatid ko ay nagtungo nga doon at nakapagtrabaho. Hindi man siya kasing ganda ng US or ng Canada, pero sa Korea kasi, sa South Korea, malamig ang panahon. Sabi ko, pwede na rin siguro kung talagang kakailanganin. So, yan yung 6 na bansa na talagang pumasok sa aking isipan nung ako'y magmula sa aking pagkabata hanggang ako'y nagbinata. Nung kinailangan ko na mag-abroad at meron na akong sariling pamilya, sinubukan ko namang mag-apply sa bansang Amerika, sa bansang Canada. Kaya nga lang, hindi pasok ang aking kwalifikasyon para magpunta sa mga bansang yon. Kaya naman, sinubukan ko na rin na magpunta sa Korea, pero sa hindi ko malamang kadahilanan, hindi rin ako pinalad na makapunta ron. At bandang huli, kung saan pa yung bansang ayoko dahil mainit, doon ako napunta. Hindi man siya sa Saudi, pero ito yung bansang UAE. Hindi ko man napuntahan yung bansang gustong-gusto kong puntahan na Amerika at Canada, hindi pa rin ako nagsisisi na napunta ako sa UAE dahil marami akong natutunan dito na ngayon ay nagagamit ko sa negosyo. Lalong-lalo na yung selling skills na nagagamit ko sa pagtitinda ng aming mga produkto ngayon. Kaya naman, kung isa kang nangangarap na magpunta o magtrabaho sa ibang bansa, kung hindi mo man matupad yung pangarap mong bansa, huwag kang mag-alala. Hindi ka man mapunta sa bansang gusto mong mapuntahan, pilitin mong may matutunan dun sa kasalukuyang pinagtatrabahuhan mo dahil sigurado ako sa susunod na mga panahon o sa darating na mga panahon, magagamit mo rin ito. Kung gusto niyo pa ng mga ganitong klase ng video, i-follow nyo ako at paki-like and share na rin po ang video at paki-follow na rin po ako sa Red App at sa mga susunod na panahon ay maglalagay na rin po ako ng aking profile sa Black App. Maraming salamat po sa inyo.